Grabe, ikaw na talaga friend. Sayang, sana tinawagan mo naman ako para na-witness ko kung paano mo i-eat yung tatlong eat girls na yon. I mean, yung tatlong yon kasi ang madalas mambuli ng high school. Ang corny mo, sabi ko lang habang ginagaya yung nasa TV. Aerobics Chuchu DVD na binili ko para magpapayat. Samantalang ang bruhildang Allison na ito, kumakain pa ng potato chips sa harapan ko at nakikipagkwentuhan pa. Ano ba yan? Puro away tuloy ang istoryang ito. Naririnig ko pa lang ang boses ng lalaking iyan. Grabe, naiirita na ako. Napatingin ako sa kanya at binilatan siya. Kakagising niya lang. Oo, cute siya with that bed hair pero annoying pa rin yung pulubs na yan, no? Uy, andito pa pala si Cutie Pie. Nasabi naman ni Allison. Lumapit si Pulubs sa kanya at umupo sa tabi niya. Samantalang ako, pinapanood sila gamit ang peripheral vision ko. Hey, Miss Sexy. Aba, at talagang may emphasis pa ang word na perfect description sa akin ha. Hi, Cutie Pie. You can call me Ali. Kay here, sabi naman ni Pulubs. Napatingin ako sa kanilang dalawa. Ang lalandi nyo? Nakakadiri ha. Umagang-umaga, nasusuka ako sa inyong dalawa. Huwag nga kayo maglandian dito sa harapan ko. Sabi ko, habang patuloy pa rin sa paggagaya na pinapanood ko sa TV. Let's go, Ali. Doon tayo sa garden. Sabi naman ng hampas lupang Pulubs na yan. Aba, at talagang umalis sila ha. Nako, mauupakan ko talaga yung mga yan eh. Nagugutom na ako sa ginagawa ko dito. Halos 45 minutes ko na rin tong ginagawa at naaamoy ko na rin ang nilulutong omelet ni Nay Irma. Nag-e-exercise lang ako when suddenly nag-ring ang doorbell. Pinabuksan ko sa isa ko pang muchacha na si Leia. Sinabi ko na papasukin na kung sino man yung nagdo-doorbell na yan, baka kasi fan ko, gustong magpa-autograph. And well, I guess I'm right. Fan ko talaga ang dumating. Super fan ko nga eh. Binigyan ko siya ng isang tingin. Oh, Daphne, what a wonderful surprise. Sabi ko at inimitate ang kanyang ever high voice. Lumapit ako sa kanya at binigyan siya ng isang bear hug. Hinigpitan ko talaga yung yakap ko sa kanya. Yung tipong hindi na siya makakahinga at kakainin na siya ng mga bilbil ko sa tiyan. Kinuskus-kuskus ko pa ang sarili ko sa kanya at bumitaw from the hug and gave her my most plastic sweet smile. Tinignan niya yung mga braso niya at napatingin din sa mga braso ko. Lumaki ang kanyang mga mata at napabukas ang kanyang bunganga. Ew! Is that sweat, Tabby? Hinawakan ko yung mga braso ko. No, it's body glitter and only rich, gorgeous people with sexy body ang nakaka-afford nito, no? At least nga shinare ko sa'yo yung blessing ko. Yuck! You're really disgusting, you pig. Kinuha niya ang handkerchief niya mula sa purse niyang binili niya lang sa DB for sure at pinunasan pa yung mga braso niya. Sus, ang arte edi hamak naman mas mabango pang pawis ko kaysa sa hininga niya. Tabi, may narinig akong tumawag sa pangalan ko. I look at the direction and nakitang nandun ang pinakagwapong lalaki na nakita ko at ang leading man ko sa kwentong ito. Sino pa ba? Edi si Ruel my loves, lalapit sana ako sa kanya at bibigyan siya ng hug, pero naalala ko na puno nga pala ako ng pawis. Ba't nandito ka, Kuya Ruel? You surprise me, sabi ko at pa-sweet pa ng smile. Si Daphne may BFF naman ipunas pa rin ang punas sa balat niya. Mukhang may ketong na ata. Ha? Tabi? Don't tell me you forgot the date today, October 2. October 2? Oh my gosh, how could I forget? Of course, I remember. Kuya Austin's 3rd death anniversary. Nasabi ko na lang ng mahina at nawalan na rin ng gana. Ligo lang ako I said and paakyat na sa stairs when I noticed Allison and Pulubs doon sa may likuran malaking base namin. And that Pulubs is even looking at me like as if I'm such a baby. Well, baby face naman kasi ako I can't blame him. Bumisita nga kami sa puntod ni Kuya Austin. 3 taon na pala simula nung namatay ang kaisa-isa kong kapatid.
namatay dahil sa isang hit and run. Hindi ko nga alam ba't nakisama pa dito sila Allison at Pulobs eh. At lalo naman yung Daphne na yan. Ano na lang kayang iisipin ni Kuya pag nakita niya ang daming bumibisita sa puntod niya? Matutuwa ba siya dahil parang ginawang death anniversary party pa o magagalit dahil sa wala man lang kaming dalang bulaklak? Kung pwede nga lang ialay ang bulaklaking palda na suot ng babaeng boses ipis na yan gagawin ko na talaga. Kaso, nakakaya naman kay Kuya na alayan ko pa siya ng basahan. At nanggagalaiti talaga ako at ang kapal na mukha ng babaeng ito na dumalo pa sa puntod ni Kuya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Wala na ba talaga siyang kahihiyan? Sa bagay, sa mukhang nga iyan hindi man lang siyang nahiyang ipakita pa sa ibang tao. Sana tinago niya na lang at magkaroon pa ng peace ang mundong ito. Si Ruel, mukhang dinadasalan pa si Kuya Austin. Si Daphne nakatingin lang kay Ruel ko. Hugutin ko mata niyan Si Allison, teka, saan na nga ba napadpad yun? Nandito lang yun kanina Si Pulobs naman nakatayo lang sa may tabi ko. Ayoko dito sa harap ng puntod. Nakakasakal. Baka ako pa isunod dito Kung sana si Daphne na lang, magpa-party pa ako with bulaklaking palda. Lumakad ako doon palayo. Hindi naman ata napansin. Well, meron ata. Kasi naman, nagulat na lang ako nang biglang may humawak sa braso ko. Pinikit ko ang aking mga mata at hinayaang tumulo ang mga luha at niyakap siya. Ruel. Anong Ruel? Nagsalita siya. Teka, hindi naman si Ruel to Napatingala ako at si Pulobs nga. Lumayo ako sa kanya. Ano ba naman yan? Ba't mo ako sinusundan? Feel na feel ko na nga yung moment na parang nasa teleserye ako Hahagulgul na nga ako tapos magkikiss kami ni Ruel tapos umiksena ka pa. Masyado ka talaga nanonood ng teleserye at nagbabasa ng love stories at saka umiiyak ka ba? Ay hindi. Feel ko kasi fountain ako no? Gusto mo magbato ng coin? Corny mo? Pangit ka? Wala na talagang magandang bagay na lumalabas sa bibig mo no? Oo, kasi lahat ng maganda nasa mukha ko. Tapos tinalikuran ko siya at pinunasan yung mga luha ko sa pisngi. Hindi ko rin alam kung bakit ako umiiyak dito. And worse, nakita pa ako ng pulubing unggoy na ito. Ano na lang sasabihin niya na ang hina ko.